Grabe talaga. Nakakagulat, gulat kagulat-gulat yung expose nung 14, parang 14 vloggers 'yan, 14 na Marines at actually meron pang 12. Pero may reason sila kung bakit hindi sila nagpakita. Yung dalawa daw dun, connected pa yung mga asawa nila sa gobyerno kaya medyo yung 10 next batch. I mean, eto na pala yun. Yung nangyayari sa ICC sa dahig, it's all because of yung connivance ni Marcos na traidor kay Trillanes at ng mga dilawan, mga progressive groups. Nakipag-cooperate pala. Eto na, makikita natin yung pruweba. Actually, nung last year pa nung November 30, 2025, kinwestiyon na ni Attorney Harry Roque the whereabouts ni Zaldico. Sabi nga niya dito, Zaldico, after flood, scam, and agri-smuggling, pakisabi anong ginawa mo para sa ICC prosecutors. Tinanong, oh, uh, sabi dito, Roque directly addressed Ko and linked his challenge to earlier controversies sa Zaldico after flood scam. Ayan, sabi niya, questioning supposed contribution to the International Criminal Court in relation to former President Rodrigo Duterte's ongoing case and the talk surrounding possible March 2025 arrest. So, of course, si Zaldico during that time ay dininay niya. Anong sabi niya? March 13, nagbigay siya ng pahayag. Anong sabi niya? I'm not at The Hague. Sabi niya. Ayan. Tignan niya. Ako Bicol Party List Representative Zaldico has denied being at The Hague in the Netherlands even as former President Rodrigo Duterte was being transported there by the International Police. I categorically deny the false information circulating online regarding my alleged involvement with the International Criminal Court and my supposed trip to The Hague. I have no connection to the ICC, sabi, nor I am in The Hague, Netherlands, causes a statement Thursday morning, March 13. Sabi niya, it was the ICC based at The Hague that issued an arrest warrant against Duterte for crimes against humanity in relation to the bloody drug war. The Interpol, through the cooperation of the Philippine President, successfully served the warrant in Manila on Tuesday, March 11. While I confirm that I recently traveled abroad, it was solely for scheduled personal meeting in the Rome and had nothing to do with the ICC. My travel records clearly show. Umamin siya na nag-depart ang kanyang eroplano, yan na flight EK333 to Dubai on March 11, 2025. Maalala ninyo, di ba nag-stop over pa ng Dubai or dumaan pa ng Dubai yung eroplano ni Marcos Jr. na sakay-sakay si Tatay Digong, di ba? What a coincidence kung talagang ganon. And proceeded to Rome on Emirates on March 12. Gabi yung March 11, gabi na ng March 11, pinalipad or nilipad o kinidnap si PRRD, gabi na. Same time dito kay Zaldico, March 11 to Dubai. Siyempre dadaan sila ng Dubai. And then from Dubai, pagdating nila sa the Netherlands, March 12 na yun. What a coincidence, di ba? So, this is very impossible. Any claim suggesting that I am in The Hague or any location other than Rome are entirely false. Ko also reiterated on Thursday that he didn't own RP C5219. Maaring hindi niya pag-aari, pero ito yung eroplano, same eroplano na ginagamit ni Marcos Jr.
So how could that be not or did not cooperate with the ICC? It is evident that certain individuals, sabi niya, fake news daw. I believe this is a concerted effort to divert the public's attention from the issue. So dito, pinagtatanggol pa niya yung House of Representatives. Ako, ang take ko dito, no, during that time, January, di ba, December 2024, may issue na doon sa GAA. And then sabi ni Marcos Jr., i-postpone niya yung pagpirma. So, nangyari yung pagpirma ng December 30, 2024. And then, pagdating ng January 2025, tinanggal itong si Zaldico. Either tinanggal or nag-resign kasi ang sabi ni Zaldico, nag-resign. Pero sabi naman nila, tinanggal nila. So, ako, may take dito. I believe from that time na tinanggal nila at pinalit si Stella Kimbo na sinabi niyang stick to the plan, maaari from that time na-arrange na yung paglabas nitong si Zaldico. Or maaari na sige, dito ka pa rin, you work with us, ikaw ang bahala dito sa mga mali-maleta na ito. Until ikaw ang tulungan mo kaming mangyari itong ICC arrest ni Duterte. Kasi kita nyo dito sa expose ng mga Marines na ito, kasi sila yung trabahador, dati yung staff, security staff, liaison as mga transport, mga ganun, kitang-kita nilang ebidensya na connivance with Trillanes. So maaari during that time, pinalipad muna nila si Zaldico to the other countries. Same time na para magpalamig at ihatid siguro yung mali-maleta or kausapin the prosecutor or maybe even the ICC sa the Netherlands. So ngayon, related na talaga itong mga yung denials ni Zaldico dito sa expose ng mga Marines ngayon. Panoorin natin. Proclamations of Ombudsman Crispin Remulla. He alleges also a crisis in our judiciary. Lahat ng institusyon natin ay mabigat ang problema. Pero alam naman po natin na ang mga institusyon na ito are just abstract ideas. Our democracy is just an abstract idea. Our institutions are just abstract ideas. And these institutions operate through the human mind. And if you will, through the human soul and through the human heart. Ang problema natin ngayon ay yung mga nagpapatakbo sa mga institusyon na ito. Tama. Wala po tayong ibang maaasahan ngayon na maglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan din. Hindi natin maaasahan ang nasa gobyerno ngayon na ilabas ang buong katotohanan na walang pinagtatakpan. Ngayon po ay I'll give you a background dito. Ito pong nakatayo sa harapan natin ngayon ay si Attorney Levi or Levito Baligod. Correct me if I'm wrong pero ako na-encounter ko na itong si Attorney Levi Baligod. Binabash namin dati ito. Bakit? Kasi nung hindi pa nagigising ito, nasa side siya ng gobyerno talaga. In fact, naging parang defender siya ng mga Digamo. Oo. Which the Digamo na alay ni Marcos Jr. and the DOJ, alay talaga nila. So, binabatikos namin ito kasi talagang, alam mo yun, halata na meron talagang corruption dyan sa may bagong, bagong Director General ng Bucor. Kasi pinalitan nila si Bantag, diba? Ginawa nilang wanted. Nagtatanggol pa nito. Pero, lately, I think that was last year, nakita ko, nagulat din ako na somehow, nagising itong taong ito. Abogado, ginamit niya ang kanyang intellectual. Hindi kagaya ng mga iba na abogado, pero ang bobo naman. Kasi harap-harapan na tayong nilolokon, pinagnanakawan. Andyan ka pa rin. So ito, ay salute itong si Attorney Levi Baligod
big contribution na kayo po ay nagising. Siguro nabudol kayo na nandito ka sa tamang laban para sa bayan. Lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho bilang security consultant o security personnel ni dating Congressman Zaldi Esco. Nandito po silang lahat at gusto ko pong ipakilala sa inyo. Ang mga sundalong ito ay wala na sa serbisyo. Ngunit ang nasabi nila sa akin, ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin at gusto nilang magpakasundalo. Ano ibig sabihin nun? Isinaalang-alang nila ang kanilang buhay, security, pamilya, para sa bayan. Yan ang totoong bayani. Kasi nakakatakot yung kalaban ngayon. Nakakatakot yung gobyerno. Biruin ninyo, malemeleta ang ginagamit nila. Biruin ninyo kung nagawa nga nila yan sa isang former highest official in the land, sa atin pa kaya? Na maliliit lang. Sa ating bayan! Salute! Magiting na Pilipino, si Bernard Tube. Opo. Si Ross, tumatanda na po. Si Rosbert Waupan. Si Benny Bulontate. Talagang nakatay ang buhay nila dito. Walang mask. Si Johnny Buduan. Si Rodante Orbillo. Rainy Boy Julian. Christopher Esquivel. George Villalon Jr. Romel Bobares. Gil Navidad Jr. Anselmo Taberdo. Okay. Walter So, Manalansan. skip natin. Ubo, talagang with conviction Tapang. Romel Galapo Larod. Lang kasap dahil sa mga personal na rason. Ito ngayon, dahil sa mga personal na rason, ang dalawa ay may gobyerno at meron silang pag-aalinlangan na maaaring maapektuhan ang trabaho ng kanilang mga asawa. Yung 10 na hindi pa nakadalo ngayon ay tinatawag po na second batch. At lalabas din po sila sa tamang panahon. Bigyan ko po kayo ng halimbawa ng nilalaman ng kanilang affidavit. At kung ang proseso po kung paano ninakaw ang pera sa kaban ng bayan ay pwede nating ilarawan. Ito, so far, nakita ko lang na nag-cover nito is yung SMNI, DZAR, at Net25. Wala pa sa mga ibang mainstream media. Alam na din. Proyekto. At hindi pa nila nakukuha ang kontrata ay nag-uumpisa na silang mag-remit Nako. kay Ginoong Saldico. Doon sa kanyang bahay sa Valle Verde, Phase 6 sa Pasig City.
at daan-daan na maleta ng pera ang dumarating doon. Merong employee si Ginoong Zaldico na binibilang ang mga pera na dumarating sa Valle Verde 6. Pagkatapos nito ay binabalik nila sa maleta ulit at dinadala sa penthouse ng Horizon Homes sa BGC. At mula sa Horizon Homes, doon na manggagaling ang ibinibigay sa iba't ibang mga politiko at mga personalidad sa ating lipunan. Ang halimbawa po ng proseso ay Ayan, may nag-uumpisa ebidensya. sa pagbilang nila ng pera. Ayan nagbibilang. Ito, mas kumpleto ebidensya dito kaysa doon sa linabas ni Zaldico. Medyo limitado yung kay Zaldico. Ang susunod po, Hindi nabanggit ni Zaldico yung about sa ICC. sa larawan sa itaas ay inihahanda ang pera bago isilid sa mga maleta ulit sa Horizon. Parang si Tambi yung sa baba. At yung larawan sa ibaba ay isang halimbawa ng Ng pick-up. pag-deliver ng pera sa bahay ng isang mambabatas. Grabe, no? Makikita po ninyo na may nangyari kay Master Sergeant Gutesa. Sa aking tanggap na impormasyon Tinakot. ay napilitan siyang mag-execute ng isang affidavit na kung saan ay sinasabi niya na hindi siya kasali o wala siyang nalalaman Bawiin. sa mga pagde-deliver ng mga mali-maletang pera. Grabe. Tinakot. Kikita po ninyo dito na siya mismo ay kasama sa pagde-deliver Andyan siya, oh. ng pera. Kaya naaawa po ako ngayon sa sitwasyon Ayan si Gutesa, oh. ni Master Sergeant Gutesa Wala. dahil ginawa siya Wala daw ebidensya. Ayan na. meron pong iba pang mga larawan na sa tamang forum Panahon. later ay maglalahad pa kami ng karagdagang mga ebidensya. Naku, marami pa pala. Pero ang pagde-deliver nila ng pera ay Aeroplano. gumagamit ng eroplano. Ayan pala, oh. Yan ba yung eroplanong ginamit kay Tatay Digong? Sila ng helicopter. Oh, kay Zaldi ko yan. Wait. RP C8111. Yan ba yung eroplano? Ay, chopper pala yan. RP? Republic of the Philippines? Yan ba yan? At Walang yan. ganito po ang mga dinideliver sa mga bahay ng ilang mga mambabatas. Ayan, kompleto na po yan, ha. Kompletong ebidensya. Makikita ninyo sa itaas na larawan ang hilera ng mga maleta na ang laman ay pera. At parte lamang ito ng isang delivery na sa panahon na ito ay 52 na maleta ito. Nako. Sa isang delivery, umabot ng 52 na bagahe. Grabe, 30. Makikita rin 52. po ninyo na ang ating mga ebidensya
ay minsan kinukuhanan ang buong bahay, Wala na kayong takas. buong bahay ng mga ilang nasa media. Yung tinatawag nating mga media operators. Wow! PTV. At ganyan po sila mag-deliver. No? Wow. Grabe. Male-maleta. Ah, sino yung ano? Sino yung natakpan? Ah, anak ata ni Zaldi ko yun, natakpan. Makikita po ninyo sa ibabang larawan ang mga maleta rin ng pera. At marami pa pong iba na katulad nitong mga larawan. At dito sa taas na larawan ay ipinapakita lamang na yung isang malaking maleta ay hindi kayang o halos hirap na buhatin ng 3 katao. Ngayon po ay merong pangalawang aspeto ng affidavit ng ating mga magigiting na Pilipino na nasa harap natin ngayon. Meron silang mahalagang napansin, naobserbahan, at alam sa kanilang personal na pananaw dahil nasali sila sa isang importanteng operasyon. Ito po ay patungkol sa nangyaring operasyon ng ICC. Nako, patay tayo dyan. This one? ICC. Nasangkot po or nasali ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. December of 2023. At bago mag-December 2023, ay inutusan sila na magpapalit ng... Ay, nabitin tayo dun ah. Tignan natin ah. At nakita natin o partisipasyon sa pag-deliver ng mga mali-maleta ng pera. Paglilinlang ang dinaanan. Ang mga nasa likod po ninyo ay nagserbisyo sa ating bayan. Pinapadala ni Sunny Trillanes. Ayun, Trillanes, nako. At bilang isang abogado po ay nababahala ako dito. Ni Sunny Trillanes sa isang importanteng operasyon. Nako, importanteng imporasyon. Ito po ay patungkol ICC. sa nangyaring operasyon ng ICC. Traidor ka talaga, Marcos. Nasali ang mga sundalo natin sa sangkot po or nasali ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Walang hiya ka, Marcos. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. 2023. December of 2023. At bago mag-December 2023, ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. 2 maleta, ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Nako. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. Wow, tiba-tiba. At ang sabi
ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. Foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. Oh. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo Oh. para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Makikita niyo yung picture. Zaldico is working in the government as the chairman of appropriations. Kumbaga hawak niya yung budget. Nasa gobyerno. Ang kausap niya, Trillanes. Trillanes wala sa gobyerno. Private person. Binigay kay Trillanes yung budget. Si Trillanes labas-masok papuntang ICC. Kausap din yung prosecutor. Tell me na hindi nakipagsabwatan si Marcos Jr. kay Trillanes at sa ICC. With regard to this, kitang-kita natin, pera po ng taong bayan, paldo-paldo sila samantalang tayo nagugutom. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations Nako, wow. ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Napansin din po nila na lahat ng mga pag-interview ng ICC investigators ay sa mga pribadong lugar. Wala man lang government office. At makikita po ninyo ang madalas na pag-deliver nila ng mali-maleta at minsan mga paper bags naman na mga pera patungo sa mga nag-aalaga sa ICC investigators. Grabe. Alagang-alaga pala. Lahat ng ginamit nilang sasakyan, lahat ng hotel, lahat ng mga Kaya naman pala yung eroplano. condominium units ay sinagot ng grupo ni Sunny Trillanes at saka ni Saldico. At bilang isang abogado po ay nababahala ako dito. Grabe, no? Dahil ang sarili kong konklusyon na hindi naman nilahad ng mga sundalo na ito dito sa affidavit nila. Pero bilang isang abogado, ay nakikita ko ang isang mabigat na suliranin ng isang third world country na katulad natin na siya lamang pinag-iinitan ng mga ICC. Oo. Gaya ng Hindi Africa. nila kayang Di ba? Nawala. Gaya ng Africa, ganun ang ginagawa nila. Oh, doon lang sila sa kayang-kaya nilang They bansa. only interviewed people sent to them by Sunny Trillanes. Nakapasok din sila sa bilibid prisons para kausapin ang tatlong na sentensyahan sa pagpatay kay Kian de los Santos. Meron din silang kinausap na mga di umano ay EJK victims' families sa bahay Kalinga ni Father Flavie Villanueva. Yung adik. At lahat ng gastos ni Father Flavie Villanueva ay sagot ni Saldico. Wow. Kaya Number naman 2, pala. dahil December 2023 lang unang pumunta ang ICC investigators sa Pilipinas, ay hindi nakakaduda that the ICC investigators manufactured the existence
of ICC jurisdiction in the Philippines because the residual jurisdiction of ICC ended in March of 2019 Yan din yung in-explain ni Attorney Respicio. or 1 year after the Philippines deposited its articles of withdrawal in the United Nations. Number 4, the ICC investigators themselves committed graft and corruption. Dahil bakit hinayaan nilang Tumanggap. lahat ng sasakyan, lahat ng pagkain, lahat ng accommodations nila ay sinagot ng Kaya nga. mga tao na kilala naman nila na kalaban ng kanilang iniimbestigahan. Oh. Ano na yun? At panglima, ang mandato ng ICC ay di umano protektahan ang human rights ng mga tao. Pero bakit hindi sila nagbigay o nirespeto ang human rights ng isang tao na kanilang iniimbestigahan sa pamamagitan sana ng pag-imbestiga ng mga ibang tao na hindi pinapadala ni Sunny Trillanes? Exactly. So yan po ang buod ng kanilang affidavit. At una ko nang ipaalam sa inyo na bago po kami magbigay ng buong kopya sa inyong lahat, ay pahintulutan muna ninyo kami na isumite ito sa Office of the Ombudsman para makita natin kung Actionan. umaandar pa ang sistema sa Office of the Ombudsman. Remulya yan. Dahil isa ang ngayong ombudsman natin na binanggit dito sa affidavit. Nakaw. Pangalawa, ay magsusumiti rin kami sa ICC mismo Yes. para malaman ng ICC ang Good yan. so that ICC will know how the ICC investigators conducted themselves in the Philippines. Yan. Best move. At panghuli ay magbibigay kami ng kopya sa lahat ng embahada ng mga bansa na kasapi sa ICC para malaman nila Na ganito ang ginagawa nila. kung paano gumalaw ang ICC. Alam naman natin na bawat bansang miyembro dyan ay nagko-contribute sa ICC. Pero katulad ng kino-contribute nila, ang mga litrato na naipakita ko sa inyo ay makikita ninyo kung saan pumupunta ang ating pera. mga buwis. Now you know where our taxes go. Go. Now you know at least where our taxes went. Maraming salamat po at magpapaunlak po kami ng katanungan at kung maaari ay 10 lamang. Kasi alam nyo po, sa ngayon ay meron nang nakaabang sa labas na handang manakit o manakot sa ating mga sundalo. At sa nakalipas na 2 araw lamang, ay umigting ang paghahanap ng isang grupo sa kanila na pinangungunahan di umano ng isang tinatawag nilang MC. MC. Initial yon, MC. Hindi ko po alam hanggang ngayon, inaalam ko kung Sino kaya sino yung MC? MC na sinasabi nila. Pero meron siyang inutusan na nasa gobyerno pa at mataas ang rangko sa ating kapulisan para ipatupad ang Ipapatay. kanilang Balak. gustong mangyari na hindi matuloy ang paglabas ng ating mga kasundaluhan sa katotohanan. At panghuli po, Salute. meron akong isang pakiusap sa ating armed forces at saka sa Philippine Marine Corps. Yan. Yan na.
Ang mga nasa likod po ninyo ay nagserbisyo sa ating bayan at Kabaro. nandito sila hindi dahil sa politika. May Hindi po dangal. sila nagsasabi ng anumang mga bagay na magdadagdag pa sa init ng kasalukuyang politika na pinagdadaanan ng ating bansa. Bagkus ay gusto nilang makaambag Mm. na iangat ang imahe ng ating mga institusyon katulad ng Philippine Marine Corps na lumalaban sa kalaban ng Estado. Pero kung susuriin ninyong mabuti, ay ang kalaban natin ay Sila. ang mga nasa matataas na pwesto Sila. sa gobyerno. Men in uniform din. Do not Weaponized. restrain them from sharing to our people the truth that they know. Because alam nating lahat, ang katotohanan lamang ang magpapalakas ng ating republika. Salute. Kung lumalaban tayo sa mga grupo na gustong sirain ang ating democratic institutions, katulad ng mga NPA, mga Terorista. Muslim secessionists, ang isa pong kalaban natin na totoo ay ang mga nagnanakaw ng pera na para sana sa mga tao. Mm. Tayo po ay nagpapakapagod para lang may maihain tayong pagkain sa ating mga pamilya. Pero sila po ay nagpapakapagod kung paano gastahin ang perang ninakaw nila sa atin. Maraming salamat. Ironically truth. So, hindi na tayo pupunta sa Q&A nila. Pero dito mo makikita talaga na nakipagsabuatan si Marcos Jr. kay Trillanes sa mga dilawan para traidorin si PRRD. Biruin ninyo, mali-malitay. At hindi lang kung nagawa nila sa isang former president yan, sunod-sunod na ginagawa nila yan, paldo-paldo sila sa mali-maleta. Every time na meron silang mission or operation, just like what they did, Pastor Kibuloy, yan, si PRRD, kumbaga pinroyekto nila gamit ang maleta na pera ng taong bayan. Ito, expose na ito. Kung totoo yung ombudsman, DOJ, na para sila sa where the evidence is leading to, then they have to cater to this. They have to entertain itong inilabas nila kung totoo sila. Kasi ombudsman ka na eh. Kaya magpa-file sila sa ombudsman, sasabihin nila sa ombudsman, ano kaya ang tanong, ano kaya ang gagawin ni Remulla dito dahil kasama ang pangalan niya dito. At ano din kaya ang tugon ng palasyo dito dahil halata, obvious, may evidence na nakipagsabuatan si Marcos Jr. taliwas sa kanyang sinabi na hindi and never will cooperate with the ICC.